Ang Panginoon ng pamamahinga. Ayan, kilala niyo po ba ang Panginoon ng pamamahinga? Kilala niyo po? Opo. Sino po? Ayan, ang anak ng tao. Sino yun? Diba? Sino yan? Si Jesus. Naglalakad daw po si Jesus kasama ang kanyang mga, ay buti na lang, nakinig at nagbabasa. Ang kanyang mga alagad sa araw ng pamamahinga. Saan po sila naglalakad? Doon po sa triguhan. Nadaanan nila yung triguhan na? Kaya may trigo doon, okay? Napadaan sila sa araw ng pamamahinga, sa Sabbath day. Okay? Pero, dahil sa gutom na yung mga alagad, pumitas sila ng trigo at kumain. Ang mga mata nandoon. Kaya pinuna sila ng mga saserdote. No? Sabi nila, uy, bawal yan. Kasi araw ng pamamahinga. Okay? Sinagot sila ni Jesus na ang tunay na nais ng Diyos ay pagmamahal at habag. Hindi lang basta bulag na sumusunod lamang sa mga utos. Okay, talakayin po natin yan. Okay? Okay, ang tanong, kailangan ko po ng extra mic para sa tanong sila. Siyempre, iba-iba po yung conclusion natin ng pamamahinga. Amen po ba? Yan. Alam niyo po, para sa mga Hudyo, ang araw ng pamamahinga ay ang tinatawag na Sabat. No? Sabat o Shabbat sa wikang Hebreo. No? Okay. Kung sa history, alamin natin ano ba ang history kasi doon naman talaga nagsimula ang lahat. Diba? Doon natin masasabi na kaya nga din tayo may pahinga. Kasi nandoon naman talaga yung paglikha na ginawa ng Panginoon. Okay, ano po ang araw ng pamamahinga at kailan ito ipinagdiriwang? Okay, una, hindi po ito araw ng linggo. Sa mga Hudyo, hindi po sa atin sa mga Hudyo, hindi po ito katulad ng sa ating mga Kristiyano na araw ng linggo. Okay? Ang Sabbath day po ay, mula Biyernes ng gabi, natatapos ng Sabado ng gabi. Ayan, no? Biyernes ng gabi, paglubog ng araw, sunset. No? Pagka sunset, yun na yung simula, Biyernes na sunset. At natatapos naman po ito sa araw ng Sabado ng gabi kapag lumitaw yung 3 bituin. Pero yun yun, no? Biyernes, sunset, titingin ka sa Manila Bay. Yung mga Hudyo, magpapahinga na. Ayan na. Bantayin mo yun. Okay? Wala kang gagawin, bantayin mo. Pagka Sabado, tinabayan, bilangin mo yung 3 bituin. 1, 2, 3. Uy, tapos na. Tapos na yung pamamahinga nila. No? So, ganun po yung kanilang araw ng pamamahinga. From Friday, ng paglubog ng araw hanggang sa Sabado ng gabi, paglabas naman ng 3 bituin. Kasi po, sa kalendaryo ng mga Hudyo, no, ang isang bagong araw, ay nagsisimula sa gabi. At hindi katulad po natin na madaling araw. Di ba sa ating nga, 12:01, di ba pagka New Year, di ba? 12 na, nagtatalunan na. Yay, bagong araw na, bagong taon na, di ba? Ganun tayo. Pero sa kanila hindi po. Hindi yung paglubog, hindi yung madaling araw, kundi yung paglubog, pagsapit ng gabi, yun yung kanilang pagsisimula ng unang araw. Okay? Gets mo ba yun? Tayo hindi natin sinusunod yun kasi mga Kristiyano tayo. Ang araw po ng ating pamamahinga ay araw ng linggo. Eto pa. Bakit daw po ito mahalaga? Bakit mahalaga ang araw ng pamamahinga? Una, dahil sa
sa batas ng Diyos. Ano ba itong batas ng Diyos na ito? Pang-ilang utos? Sa 10 utos, ang araw ng pamamahinga. Ay? Pang-apat, no? Ika-apat na utos sa 10 Commandments, no? Magsimba tuwing araw ng pag-ibig. Okay? Pangalawa, ito po ay paggaya sa Diyos. Ano yung paggaya na yon? Yung sa paglikha. Sa Genesis. Diba? At ilang araw pong gumawa ang lumikha ang Diyos. 6 na araw. At ang ikapitong araw ay nagpahinga. Okay, punta tayo sa ating lakbay Biblia. Sinong nakakatanda? Napagod ba ang Diyos kaya siya nagpahinga? Napagod ba? Sabi, yes. Okay. Para saan po yung araw ng pamamahinga na yon? Para sa Diyos ba yon o para sa tao? Para po sa tao. Take note, mga kapatid. Ang Diyos po hindi napapagod. Kundi ang araw ng ikapitong araw ay inilaan yon ng Diyos para sa pagpapabanal ng tao. Pero mo, 6 na araw magtatrabaho ang tao. Kaya yung ikapitong araw, inilalaan din ng Diyos yon para sa tao. Monday to Saturday, nagtatrabaho po tayo, mga kapatid. Kaya po meron tayong isang araw, yung ikapitong araw, yun po yung inalalaan natin para saan? Para sa ating pamilya, para sa ating pagsamba, di ba po? Para sa araw na tayo po ay mamamahinga. Ayan. So, ikapitong araw, no? And then, ito po ay tanda ng kasunduan. Ano po ba yung kasunduan na yun? Ito po ay isang covenant, no? Para sa mga Hudyo, ang pagsunod sa Sabat, sa araw ng pamamahinga, ay tanda po ito ng kanilang espesyal na relasyon o pakikipagkasundo sa Diyos. So, para sa kanila, covenant yun. Tayo din naman po mga Kristiyano, no? Tinatanggap din po natin na yung araw ng linggo ay covenant din po natin. Itong ginagawa po natin, ito po ay pakikipagtipan sa Diyos. Di ba po? Kasi nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Kasi nandito tayo, nakikinig tayo para sa salita ng Diyos. Kaya ito po ay pakikipagkasunduin po. Covenant natin sa ating Panginoon. Okay. Ayan. Alamin naman natin, meron po bang pwede at meron po bang bawal nung panahon na yun? Meron po. Ano yung bawal? Doon muna tayo sa bawal. Kasi, di ba, doon sa gospel natin, sabi ng mga Pariseo, bawal yan. Di ba? Araw ng pamamahinga, bawal. Sister Agnes, hindi naman kami mga Hudyo. Bakit mo naman kailangan i-discuss yan? Siyempre, nasa history po tayo. Kasi yung ating pananampalataya ay nakasunod din po sa pananampalataya at pinag-aaralan natin ano yung pamumuhay ng isang Hudyo dahil ang ating Panginoon ay galing sa pagiging Hudyo. No? Siya po ay isang Hudyo. Hudeya, galing siya doon. Okay. Ayan, bawal ang pag-aani. Bawal ang pagluluto. Araw po ng linggo, halimbawa mga kapatid, matitiis niyo ba mga nanay na hindi kayo magluto? Hindi. Diba? Kasi syempre, sabi nga ni Brother Rolly is bonding time. Kaya doon lang nga ako makakatikim ng luto ng misis ko eh. Diba? Doon nga lang kami magsasalo-salo ng mga pamilya. Bakit hindi magluluto? Di ba po? Nung makita po ng mga Pariseo, ng mga saserdote, ang Panginoong Jesus at ang kanyang mga alagad, pumitas lang sila. Pero pinalaki na nila yung issue. Yung pagpitas ay pag-ani. Di ba? No? Napakatindi. No? Gumawa po kasi ng
mahigpit at detalyadong mga pamamaraan. Biruin niyo yun, no? Tinatawag po itong oral law o Mishnah, no? Na kailangan ito yung ipatutupad. Napakadetalyado at komplikado at saka napakahigpit. No, napakabigat. Nagugutom na, hindi mo pa pakakainin. Di ba po? Sister, magtatrabaho ba? Sister Jay, magtatrabaho ka ba pagka gutom ka? Siyempre hindi. Di ba? Pagpapatuloy mo ba yung paglalakbay, yung paglalakad, pero kalam na yung tiyan mo, halos nagdidelirio ka na, nahihilo ka na. Di ba? Siyempre hindi. Di ba? So talagang nandoon yung pagbabawal na ginagawa ng mga Pariseyo, no? Actually, nakabuo nga sila ng 39 na category na ipinagbabawal tungkol sa pagtatrabaho, Ito yon. Hindi ko na ilalagay yung 39. Baka maubos na lang yung oras natin, no? Ilan lang po. Una, yung pag-aani nga. So, kahit na pumitas ng trigo, consider daw po yun na nag-aani. Ultimo yung pagbalat, no? Pagtanggal ng iba, pagtatrabaho yun. Kaya sabi ng mga Hudyo, bawal yan. No, bawal din po ang pag-aayos ng kagamitan. Araw ng linggo, araw ng Sabat, yun yung time ko para maglinis ng bahay, hindi ako maglilinis. Diba? So tayo mga Kristiyano, hindi pwede yan. Diba? Hindi po pinagbabawal sa atin yan. Pagtahi, nakita mo magsusulsi ka, bawal yun. Sa kanilang mga Hudyo, bawal po yun. At syempre, Brother Aris, kung tayo po yung mga Hudyo, bawal daw tayo maglakbay ng malayo. Paano na yung rights natin? No more rights. Diba? Paano na yun? No? So, ang araw na ito ay nakalaan daw po sa pagsamba sa sinagoga. Sa simbahan, panalangin. At nakalaan din po ito para sa pag-aaral ng kautusan ng Torah at pagsasama-sama ng pamilya. Tayo mga Kristiyano, ginagawa po ba natin yan? Pwede yan. Diba? Pag-aaral ng linggo, diba? Nananalangin tayo. Diba? Nagsisimba tayo. Nag-aaral tayo ng kautusan, may humilya. Diba? Pagsasama-sama ng pamilya, katulad sabi ni Brother Rolly kanina, diba? No? So sa araw ng pahinga, pwede po yan. At yun din po yung ginagawa ng mga Hudyo. Kaya lang, syempre, nandoon mismo ito yung sinabi ng ating Panginoon. Sinabi ni Jesus sa Mateo 12:7, habag ang ibig ko at hindi hain. Sa tingin niyo po, ano po yung ibig sabihin nito sa pang-araw-araw nating buhay? Mike. Ikaw naman. Ayan, Mike. Sa tingin niyo po, ano po yung habag ang ibig ko at hindi hain? Habag ang ibig ko at hindi hain. Aanhin ng Diyos yung offering natin. Yung ating pagsisimba tuwing araw ng linggo. Pero hindi bukas ang puso natin saan? Sa pagmamahal. Hindi bukas ang puso natin sa pagpapatawad. Hindi bukas ang ating puso sa pang-unawa. Diba? Sayang. Kaya nga sabi ng Panginoon, diba? Bago ka mag-alay, kung sino yung iyong naisip na may kasamaan ka ng loob, puntahan mo muna at makipag-ayos ka. Amen? Ganun muna yung kailangan natin gawin bago tayo mag-hain. Kaya kailangan mga kapatid, tayo po ay tumingin muna ng habag sa ating kapwa. No? Mas pinapahalagan po ni Jesus yung gutom ng kanyang mga alagad kaysa yung mahigpit na batas ng Pariseo. No? So tayo din po, di ba? Ato na yun tinitingnan mo na yung kalagayan. Yung alagad na nagugutom, paano bibiyahe ito? Paano ito makakasama ko sa pagmimisyon kung nagugutom? Di ba po? So kahit na araw ng pamamahinga, ginawa niya ito. At syempre, meron din po yan na, di ba po, meron ngang
nagpagaling si Jesus. Di ba po? Nung araw ng pamamahinga. Sabi nga niya is, pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Tumayo ka at dalhin mo ang iyong higaan. Di ba po? Nagpagaling siya noon araw din ng pamamahinga. So, ibig sabihin, nakita niya yung kahabag-habag na kalagayan ng lumpo ng paralitiko. Paano nga naman niya makikita yung pagmamahal ng Diyos kung walang nahahabag doon sa taong paralitiko? So, ganun po, no? Pinapakita sa atin ng Panginoong Jesus na sa pamamagitan ng araw ng pamamahinga, tingnan din po muna natin ang kalagayan ng ating kapwa. Baka gusto niya na tumulong muna tayo, makipag-ayos muna tayo, makipagkasundo muna tayo. Tingnan po muna natin yung kalagayan ng ating kapwa, no? Bago natin sundin yung paghahain, yung pag-offer, no? Okay, may tanong na naman po ako, pasensya na po, puro katanungan na lamang po ito. No? Personal na sagot po. May pagkakataon ba sa buhay natin na mas nagiging focus tayo sa rules o tradisyon ng simbahan kaysa pagpapakita ng malasakit sa kapwa? Ayan. Ano po yung nakikita yung tradisyon ng simbahan? Sample. Bigyan ko po kayo ng sample. Una, marami po sa ating mga Katoliko nagpapasalamat sa Diyos, pero umaasa pa rin sa mga pamahiin. No? Ito po ay tradisyon. Ito po ay superstition. No? Pamahiin na kung saan pinamamanay ng mga matatanda sa atin. Hindi po ako against sa matatanda. Dahil darating naman ang araw, ako'y tatanda din. Ano? Pero, di ba, minsan ginagawa natin yung sa patay na lang. Di ba, marami tayong mga superstition. Pamahiin sa mga patay. Natatawa si Sister Remy. Na, yung mga pagpag na yan, di ba? Diba? Sabi, ay, nako, susundan tayo ng mga kaluluwa, no? Doon sa ating pupunta, kaya kailangan pagpag muna natin, no? Yung pagwawalis, no? Ayan, pagwawalis sa burol, pagbabasag ng baso, no? So, alam niyo po, nilinaw naman ito ng mga kaparian, lalo-lalo na sa archdiocese ng exorcism, no? Na walang batayan yung takot. Na sasama yung espiritu ng patay, ganyan, no? Sa halip po, mas mabuti, mas makakabuti na ipanalangin natin sila. No? Kesa yung maniwala tayo sa pagpagpagpag. Na, ayan. Sinong may mga, lucky charm, mga anting-anting? Ayan. Sino dito may mga anting-anting? Ay, brother, ano ba yan? Mga anting-anting, no? Yung mga naniniwala ng agimat, mga pungsoy, horoscope. Nagbabasa po ba kayo ng horoscope? Na, yung mga kristal. Yung mga sinasabi, mga pampaswerte. Actually po, kailangan po nating kesa mga ganon ang isuot natin, suot natin crucifix. Ay, si Jesus na kasama natin. No? Mas minsan naniniwala ang ibang mga Kristiyano, lalo na yung mga hindi nakakadalo sa ganitong gawain, na yung mga tinatawag na, yung mga, oo, ay mayroon tayong tradisyon ng simbahan na kung saan binlock na. Na? Eto po yun. Yung sa mahal na araw, kuya. Di ba? Ano yan? Yan. Dati po, inaalaw yan. Dati, noong unang panahon. Kasi reenactment. Pero ngayon talagang binubuwag talaga na ng simbahan yan. Tapos na yan. Di ba? Hindi mo na kailangan saktan
ang sarili mo. Instead, kaya nga lumabas yung 4 pillars, 3, 1, 2, 3, 4. 3 pillars, 3. Pangungumpisa. Diba? Pag-aayuno. At yung pagbibigay ng limos, paggawa ng mabuti. Instead na gumawa ka ng ganyang tradisyon, no, na sinasabi ng mga kapatid natin, may tradisyon ng simbahan yan. Dati yun. No, ginagawa yan. Mga nagpapapako. Hindi na ngayon. Matagal na po yan na buhay pa ang nanay ko. No, sinasabi niya sa akin, anak, hindi na dapat ganyan. No? Tinuturo niya sa amin na pagka ikaw may mga ganyan ka na nakasama o di kaya kaedad mo, paalis mo na yan o di kaya sabihin mo sa kanila, hindi na yan tama. Kasi tapos na yung pagdurusa. No? Tayo po ay iniligtas na ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo, sa pamamagitan ng kanyang buhay. Ayan, no? So, yung iba sinasabi yan, magpapanata, di ba? Mga panata, ayan di ba? Dahil nga daw sa, sinabi nila, ito yung pagiging bahagi ko, no? Sa panahon na ito. Ayan. So, yung iba naman, pagkatapos nun, no, balik ulit sa dating ugali, no? Ayan. So, ganun po yung nangyayari. No, marami pong mga tayo akala natin is practice or tradition ng simbahan. Kasi, alam nila, mabuti, tama. Pero talaga namang hindi natin masasabi na hindi naman talaga tama. Kasi, ang nangyayari is pagpapakasakit. Gawin natin na ang maging sentro ng ating pagninilay, sentro ng ating buhay, ay yung buhay ng Panginoon. Amen po? Ayan. So, palampakan naman natin ang ating Panginoon. Ang tanong, paano po natin may iwasan yung ganyan? Paano natin puputulin? Yun po yung hamon sa atin. Yun ang hamon sa atin. Oh, di ba? Bilang isang mga charismatic, tayo po ba'y naniniwala sa mga pamahiin? Di ba? Huwag tayo maniwala doon. Yung mga anting-anting, yung mga paswerte, huwag tayo maniniwala doon. At syempre, yung mga ritual na ginagawa, yung katin nga sa mahal na araw, no? Mas lalo po nating paigtingin yung pagbabalik loob, pangungumpisa, pag-aayuno, at syempre yung paggawa ng mabuti, pagtulong sa ating kapwa. Amen? Amen! Ayan. Paano natin gagawing mas makabuluhan ang ating araw ng pamamahinga? Tayo po, linggo, para mas mapalapit sa Diyos at sa pamilya. Ayan. So, sinabi ni Brother Ronnie, diba? Bonding time, family time. No? Siyempre, magsisimba. Diba po? Sa tingin niyo po, ano pa po yung iba? Para maging makabulahan ang ating araw ng pamamahinga. Sabi ni Sister Jane, maglaba. Diba? Brother Rolly, mag-usap-usap, yun, pwede yun. Habang nagbabanding na pamilya, usap-usap. Diba po? Kasi talagang yun naman yung parang nagiging mas malapit tayo sa isa't isa. Hindi lang po yung pagkain nakakain, kundi pagsalu-saluhan, pati nag-uusap-usap. Yung tradisyon, or ginagawa talaga ng mga Kristiyano to, yung sakramento, akala nila po ang sakramento ay pampaswerte. No, binyagan mo na yan, kaya masakitin yan. Binyagan mo na yan. Di ba? Magpakasal na kayo para gumanda ang buhay ninyo. Tayo po bilang isang Kristiyano, para mapalapit tayo sa Diyos, talagang kailangan natin sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang lahat po ay binibiyayaan, masama man o mabuti man. Di ba po? No, matuwid man o hindi, binibiyayaan. Pero mas higit po yung mga sumusunod sa Diyos. Diba? Hindi po swerte yun, biyaya po yun. Amen? Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Ang
grasya kasi ng Diyos, hindi po yan binebenta. Kaya, porque malaki yung iyong love offering, o di ka, mas malaki yung iyong tithings, yung tithes mo, or di kaya, mas malaki yung iyong abuloy, di ba? Malaking biyaya matatanggap mo. Para namang ginagawa mo, Lord, nagbigay mo ng malaki. So, ibig sabihin, malaki din bibigay mo sa akin. Parang gano'n eh, no? So, wag po natin hintayin na gano'n yung maging kaisipan natin. No? Bilang isang mga Kristiyano, tandaan po natin lagi na ang Diyos ay mapagpala. Amen? Okay, ayan. Ang araw po ng pamamahinga at ang kautusan ng Diyos ay ibinigay po sa atin para sa ikabubuti ng tao. Hindi katulad po ng ginawa ng mga Pariseo na para pabigatin, di ba? Para pabigatin or makadagdag sa bigat dun sa pinapasa ng isang tao. Ano po yun? Nagugutom na nga yung tao, hindi mo pa ba bibigyan ng pagkain? Bawal yan. Dinadagdagan mo yung bigat niya, imbis na pakainin, painumin mo ng tubig. Di ba po? Imbis na gamutin, di ba? Merong isang tao, isang Samaritano, na hinold up ng mga ng tao, no? Tapos iniwan nila ito na duguan, di ba? Mayroong Pariseo na dumaan. Anong ginawa? Deadma. Merong Sadiseyong dumaan, lumihis ng daan. No? At merong isang Samaritano na dumaan. Ang Samaritano, pinunasan na ng langis. Dinala niya sa bahay pagamutan at pinagkatiwala doon sa bahay pagamutan. Gamutin mo. At kung sakaling kulang pa, ang perang ito para sa pagpapagamot, dadagdagan ko pa. Babalikan kita. No? Hindi niya kilala yung taong na salbahe. Itong taong na salbahe nito ay mga Hudyo. Pero isa siya, itong nagligtas, isang Samaritano. So, hindi niya tinitingnan yung kalagayan ng tao na, Hudyo ka, ako'y Samaritano. Kasi bawal yun eh. Di ba? Noong panahon na yun, bawal yun. Kung Hudyo ka, kailangan, Hudyo din tutulong. Kasi ang tingin nila sa Samaritano, marumi. Okay? Ayan. Sabi ni Pope Francis, si Pope Francis po is a shepherd of mercy and compassion. Sabi po niya, let the church always be a place of mercy and hope, where everyone is welcome, loved, and forgiven. Ayan. Sa kanya po yung galing ng mercy and compassion. No? Ang tunay na pagsamba ay nakikita sa ating puso. Marunong magmalasakit at marunong magpatawad sa kapwa. Ayan. No? Kaya tunay na ang ating Panginoon ang siyang Panginoon ng pamamahinga. Ayan. So magandang gabi po. Tapos na po ako. Palakpak natin ang ating